Kaya ibig sabihin nito, I'm clueless. Yun ang slang namin noon. Valentine's Day na naman. Sabi ng aking mga children, kailangan ko raw matutunan ang mga Gen Z words about pag-ibig. Aminado ako, marami akong hindi alam, but I will try to guess the meaning of these new terms na Gen Z. Good luck sa akin. Situationship. Siguro ibig sabihin nito yung relationship na nangyari dahil sa isang sitwasyon. Mali! Mali pala, mali. No labels. Partners do not define what they are to each other. Ayun pala yun. Ghosting. Tingin ko alam ko to eh. Biglang nawawala sa relationship yung isa sa kanila. Yes! Yay! Next ay Riz. Kaya ibig sabihin nitong Riz. I'm clueless when it comes to Riz. Sorry, wala talaga akong maisip na. Ano ba talaga ibig sabihin nito? Yun. Charisma pala. Aura farming. Medyo familiar ako sa aura. Iba yung dating ng tao. Pero aura farming. Siguro yung kinokolekta nila yung aura ng mga ibang tao. Ganun ba yun? Hindi. Any action where someone is doing something that accumulates aura. Ayun pala yun. Okay. Pumaporma. Okay. Gets ko na. Pag sinabi niyong pumaporma, kasi yun ang slang namin noon. Love bombing. Parang negative yata itong term na to. Yes! Okay. Siguro ibig sabihin nito yung sobrang masyadong mabigat yung dating ng pagmamahal niya. Ganun ba yun? Tama? Deal breaker. Siguro sa relationship, ang ibig sabihin nito yung may ginawa o napansin yung karelasyon niya na talagang, wow, hindi ko na kayang ipagpatuloy pa itong relasyon nito. Yes! Soft launch. Siguro yung panimulan ng isang relationship na in the beginning, wala naman masyadong sparks flying, ganon. No, malayo. Slowly sharing that you're in a relationship with someone to your online presence. Ayun pala yun. And the last one, kung may soft launch, may hard launch. Siguro yung talagang binobongga niya sa online yung relationship na yun. So how many did I get correct? 4. Yes, 4 out of 6. My Valentine's message and advice to children. Alam niyo na itong kasabihan na to, dapat chill lang kayo. Pero alalahanin din natin na mas radikal ang magmahal.